First of all, congratulations po. 25 years na ang unang hirit. Thank you. Ano yung nafe-feel po ninyo? Nakakataba ng puso kasi imagine 25 years. Para umabot kasi ang sanksyon ng matagal. Ibig sabihin, tinatangkilik ito ng mga manonood ng tao. Naniniwala sila at nagtitiwala sila kung ano man ang napapanood dito sa programang yun. So, yung 25 years ay patunay na andyan kayo lagi, andyan sila lagi, nag-aabang everyday. Ano man ang lagay ng panahon, ano man ang nagiging sitwasyon sa paligid, andyan sila at kasama namin. Kaya dito kami sa loob ng 25 years. Ano po yung ano po sa inyo, papalift po para pag gumising ng umaga? Kasi pag gising mo, alam mo hindi lang ikaw ang gising. Alam mo may kasabay kang gumigising. Ang trabaho namin ay maghatid ng balita, impormasyon sa mga manonood. Sila naman, ang trabaho nila ay abangan kami. So sabay-sabay kami gumigising. Hindi lang kami gumigising na maaga, gumigising sila na maaga. So ang sarap ng para bang reciprocated ba? Yung lahat ng effort mo na to wake up early at magbigay ng serbisyo sa pamamagitan ng mga balita at impormasyon sa ating mga tagapanood. Ito, Mami Suno, you're truly an icon sa GMA Public Affairs because kay Susan tayo, since bata pa ko, and ang dami na po, dapat alam mo lahat, marami na. No? Ano po yung mga memorable shows po ninyo na talagang tumatak din aside sa unang hero? Siguro itong kay Susan tayo, yun yung una kong first solo TV show. At nakakatuwa kasi hanggang ngayon, may mga pupuntahan akong lugar. Parang talaga kay Susan tayo, hindi pa rin nila nakakalimutan. At ako naman talagang I'm always grateful doon sa show na yun. Dahil talaga doon, ang dami-dami kong ginawa na nagpapakita ng totoong pagkatao ko, di ba? May totoong Susan ang nakikita doon sa kay Susan tayo. Kaya naman siguro tumagal din yun at tinangkilik at tumatak sa mga kapuso natin. Ito, I'm a follower po siya of SB19 and ang ganda po nung kay Stel. Yes, Stel po ninyo. Ano yung experience po ninyo working with him? Nakakatuwa si Stel. It's so funny. Hindi ko nga akala. Alam mo, dami namin eksena din. Siyempre, yung mga off-cam. Ang funny ni Stel at nakakatuwa kasi ito yung mga younger generation na para nakaka-connect kami sa mga joke, mga biruan, nakaka-connect kami dalawa. So, yun, sobrang nakakatama ng puso yung mga ganong moment na this younger generation ay nakakasabay ka pa rin kung ano man yung mga biruan, mga kwelang kwentuhan. Yun ang nakakapagpataba talaga ng puso. Dahil nakatrabaho mo na si Stel, may chance ba or pwede ba siya sumabak sa hosting? Ay, oo! Ang galing niya, ang galing niya mag-pick up lines, ano yung kanyang sense of humor. Sobra, nagulat nga ako sa kanya na parang he's a funny guy. Hindi pala siya yung kanta-kanta lang. Ang galing niya. Tawanan kami ng tawanan. During the shoot, tawanan kami ng tawanan kasi parang minsan, nagbibiruan pa kami. So, sobra ako tuwan-tuwa na nagkaroon ako ng opportunity to work with him at na-guest namin siya doon sa aming show. And so, sobrang thankful ako na pumayag siya na despite his busy schedule, napagbigyan niya kami to do that segment para sa I Wonder. Yes, yeah. Thank you so much for the prize earlier. I really enjoyed what you're doing right now. And first of all, congratulations also sa 25 years of doing it. My question is for Ms. Susan. I hope you don't mind me asking. Ang dami niyo pong kino-cover sa labas. No? Usually you're outside, you're covering really hard-hitting news, and some are light-hearted too. But what is the most challenging one by far na ginawa ninyo for unang year? Ang pinakamabigat dyan, yung nakikita ko ng Tacloban para mag-cover ng Yolanda, the super type ni Yolanda. Kasi pagdating ko doon, day after So, pagdating ko doon, ang dami ng dead bodies along the road, yung distraction talaga ng iba, and then ay visible pa. So, parang natural lang naman sa tao na ikaw, malulungkot, masasaktan ka. But, nevertheless, ang doon ka to report, maging objective ka sa lahat ng nakikita mo. But, kahit ano yung nararamdaman mo sa sinasayo because you were there para mag-report ka talaga doon sa gaano ba yung extent ng damage sa lives, properties, doon sa lugar na sinalagtan ng Marilada. So it doesn't matter kung
nag-stay kami doon ng ilang days, natulog kami sa barko, sa open space, walang ano. Kahit doon yung sigla, I'm always grateful dahil sabi ko nga sa history happening before my eyes at yung nakikita ko yung mga ganun nangyayari, something na hindi naman lahat ay privilege na ma-experience. Susan po, paano din po yung kanina nakita natin, yung nasa Vatican po tayo? How did it feel being in front of the Pope? Literally naiiyak ko talaga, no? Parang tumatayo ka lang ito. Kasi parang hindi naman lahat tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makita up close and personal si Pope Francis. And this, dahil Katoliko ako. So, maski nung pumunta siya dito, hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataon. Pero, nung pumunta ako sa Rome, doon ko pa siya nakita. Of course, yung nakita ko rin yung kay Padre Pio. Pumunta rin kasi kay Padre Pio. Yung mga ganun kasi na experience, and yun, priceless yun. At talagang hindi mababayaran ang kahit ano ba yung mga ganung karanasan na hindi naman nararanasan ng bawat isa sa kanila. Sa susunod na mga, of course, na taon ng unang hirit, magkakaroon ng pagbulang mas malalaking balita. Sana. Sana magagandang malalaking balita. Sana. Magagandang malalaking balita. Sana. Magagandang malalaking balita. Sana. Thank you so much. Thank you, Mom. That was once again John Bruno Kumacao, as I'm director. Moving on to the next media, this is a question coming from Richard Patrick Nawang of Line RTV. Nakapag-uwi ng 6 na Mahal yun. Mahal. Sige na, tuloy mo na yan ba? Tumatang ito. Or starting the Q&A with Mr. Neil Ramos of Tempo. Good afternoon, sir. Yun na ako. Ulit question saan po para kay Mr. Ramos at Ms. Susie. Ating mga original host ito. Kaya, nangako po. Kaya, bilang mga original host po, sa tingin mo, through the years, sir, ano yung na-establish yung tatak unang hirit? Doon po. Na-establish sa tatak ng unang hirit. Yes, sir. Parang ito, inaranasan po natin dito. Fun, and syempre yung balita. Yung dalawang component po yun ng unang hirit. Through the years, hindi naman po nagbago yun. Pasaya ka, at the same time, malaman nila kung ano nangyayari sa kanilang paligid. Lalo na po sa umpisa, talaga inaabangan sa amin yung ipasok na o wala. Totoo po yun. Dahil minsan, pag inisip nyo yung umaga po namin, mga bata po yung audience, maaga papasok. Kasi nakakay, naghahanda ng trabaho, si nanay naghahanda ng kanilang mga trabaho. So yun po yung audience na inisip lagi namin na sa umpisa pa lang ng pagising nila, good vibes na para matala nila sa buong araw. So yun yung hamon din sa amin na sana, maibigay din namin yung simula ng umaga nila yung masaya at may kaalaman. Ako naman yung sa unang hirit sa balance kasi. So kumbaga pag nanonood sa umaga, meron inaabangan ng mga nanay, may inaabangan ng mga tatay, ng mga anak nila. And through the years, nakita namin how much they appreciated us. So pag nakita namin sila ngayon, may mga trabaho na, yung iba doktor na, yung iba mga professional na, yung iba nagiging guest namin sa unang hirit. At sinasabi nila na kami ang kasama nila tuwing sila naghahanda ka lang papasok sa school. Tapos nung nagkakaroon sila ng opportunity na ma-meet kami, parang part na kami ng buhay nila. So, tatak siguro ng unang hirit yung maging kasalo ng bawat Pilipino sa umaga, araw-araw. Thank you for that nice question. Salamat po. Thank you po. May follow-up po ako. Kasi may mga bago sila kasama kayo, mga bago kasama. Gusto ko lang po malaman ano masasabi ko sa mga bago na po kasama. Sila po, naku, ang gastos. Parang may mga anak ni Susie na pinapalaki. Pero natutuwa kami kasi nakikita din namin yung sarili namin sa kanila nung 25 years younger kami. Ganun din kami kasipag, hindi pa nabago. Natutuwa kami na enjoy po sila sa pagsama sa amin sa unang year. Kami din marami kami natututunan sa kanila. So kung kunwari, nagtatanong sila sa amin ng mga whatever tips or new information, kami din dahil mas baka sila, mas aware sila sa mas
alam mo kabataan ngayon. So sila din, Yes. such a good two-way street. We really learn from each other. And we're so happy to have them nakasama sa show namin. Ang masaya everyday, hinihintay namin ko yung bago namin TikTok. Kasi sinasama po nila para, ano niya yung generation gap ba? Na masaya, nakakabata po sila ng mga bago. Nakakabata po. Nakasama si attorney sa TikTok. Attorney, paano ka nila napapapay? Enjoy sila, it's just barkada lang, di ba? So, pag nagkakayayaan, why not? Diba? So, marami din natutunan. Always game si attorney. Yeah, why not? Life is short. We should have fun every day. That's right, that's Enjoy right. life. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you, Sir Leonardo.